build a castle right across the sky and believe in love to always feel alive. There is so much more that we will need to see. Growing closer every day towards our dreams. Last week sa True Romance, hindi mo man lang ako hayaang mag-sorry. Ilang beses tayo nag-irangan. Ilang beses na rin tayo nagpalitan ng sorry. Bakit hindi na lang kaya natin tanggapin yung katotohanan na tuwing magkasama tayo, parehong lumalabas yung sungay natin? We bring out the worst in each other. Kailangan makahanap sila kayo ng tunay na pagmamahal para makontra ang jinx. At isang tunay na halik lamang ang makakapagprotekta sa inyo. So, ibig sabihin, kailangan mahalikan ko si Kay. Dahil true ang feelings mo para kay Kay, kailangan mo siyang halikan. Sana, mapaliwanagan mo na isang bagay. Kung sinong talagang mahal mo. Oops, kiss the mascot. Kiss the mascot. Yan. Carly, kung gaano pa ba ako katagal maggaganito, alam mo ba, ihimatayin na ako sa kakasuot nitong costume natin. Eh, ano ka ba? Ikaw nga nagsabi sa akin na ayaw ka makita ni Kay. Kaya dito mo lang siya sa book launching na ito makikita at mahalikan. At kailangan suot mo yan para hindi ka niya makilala. Oh, do you have a better plan ba? Sabi ko nga eh. Oh. Naku, ayun na ata sila eh. Suotin mo, suotin. Tago ka muna. Chris. Ate, smile naman. This is your night. You're so beautiful. Stop it, dali na. Social ka na. Meron ka pang... Nora Laluna. Dali na, ate. Book launching mo na siya. Dali. Smile. Please, stop it, please. Hi, Miss Laura. Hi, nasan si Joaquin? May ginawa lang po siya sandali, pero sabi niya hahabol naman siya. So ngayon, tulungan muna daw kita mag-entertain sa mga guests. Okay. Ate, last. Smile. Okay. Okay, tara. Okay, stop it. Okay. Okay, kiss the mascot. Kiss the mascot. Kiss the mascot. Ano? Kiss the mascot. Eh, tignan mo nga yung peski mo. Puro lawi na ng mga tao. Kiss the mascot ka dyan. Ay, taka. Kailangan mo halikan yung mascot eh. Kailangan ko? Oo, kailangan mo. Sige na, kiss the mascot. Kailangan ko? Oo, sige na. Oh, ano rin sa'yo? Oh. Kiss the mascot? Bye, kiss your mascot. Marcel, ano ba itong mascot na ito? Kasama ba ito sa gimmick ni Joaquin? Para sa book launching? Hindi ko po alam eh. Pero, Miss Laura, tara na. Kasi may mga... Hayaan mo na yan. Mascot? Ano ba yun? Ayun. Ayan, sila yung mga ano. Sabi ka lang. Oo, upo ka muna. Kawawa ka naman eh. Okay ka lang, sure ka. Oh, relax ka muna dyan. Boring pala dito sa mga book launch. Punta tayo malate after. I-party dun eh. Alam mo, Brent, may sasabihin ako sa'yo, ha? I hope you don't take it against me, but I have to be very honest with you. You know, I really enjoy your company. At sa totoo niyan, sumasama ako sa'yo palagi because you make me feel young. You make me smile. Masaya kang kasama. But the thing is, I'm not young anymore, Brent. I mean, madali ako mapagod. Nakita mo naman, 3 hours of badminton lang, sumasakit na yung kasukasuan ko. Nahihirapan talaga ako eh. O sige. Kung ayaw mo pumunta sa Malate, punta lang tayo kung saan ka pwedeng umupo. Nakakaawa naman yan, Brent. Brent, hindi mo ako maintindihan, ha? Listen to me, ha? You have to be with somebody your age. Mas masaya yon kung ka-age mo. Kasi if you and I stay together, alam mo, there's going to come a time, parang tumbok launch ang mangyayari sa atin, magiging boring. I want you to realize that. I'm not the one for you. Okay? Puntahan ko lang si Tono for a while, ha?
Sabi ni Maricel, hindi daw ako nababaliw sa kanya. Eh, ano nangyayari sa akin ngayon? Eh, di ba nababaliw ako? Oo nga, Sir Paco. Mukha nga kayong baliw ngayon eh. Kesyo hindi ko daw siya sinusugod kung nasaan siya. Hindi ko daw ginigiba ang pinto niya. Eh, sino ba itong nakipaghiwalay sa akin? Alam nga, mapagpilitan ko itong sarili ko. Oo nga, Sir Paco. Isang tao lang naman ang sinusugod ko, ah. At isang tao lang ang ginigiba ko ng pinto. Siguro, ngayon, hinihingi ko na sana mapaliwanagan na ng isang bagay. Kung sino talagang mahal mo. May gulay! Isa lang naman ang sinusugod ko, ah. Kahit wala na siya dito, ang ibig sabihin, mahal ko siya. Mahal ko si ano? Sir Paco, sandali lang. Sino ba mahal nyo? Sir Paco! Sa mga sandaling nag-iisa siya, naaalala ni Lorena ang lahat tungkol sa nawawalang irog niya. Ang biloy sa pisngi ni Paquito tuwing humingiti ito. Ang pakiramdam ng kamay niya tuwing inaakay niya si Lorena sa pagsakay ng karwahe. Ang halimuyak ng balat nito matapos nilang magtampisaw sa ulan. At tuwing napupuno ang isip niya ng mga alaala, lalong nararamdaman ni Lorena ang pagkahungkag ng puso niya. Okay, para po sa mga gusto magpa-autograph ng mga copy nila, ipapagpatuloy na po ni Miss Laura ang pagsasign ng mga libro niya. So, just carry on. Dedicate? Abby po. Siguro punong-puno ng romance ang buhay niya, Miss Laura. Actually, hindi. Wala kang romansa yung buhay ko, puro gulo lang siya, Aberia. Kung may natutunan ako sa mga libro niya, Miss Laura, yun yung pagkakaroon ng gulo at aberya sa buhay kapag dinidinay natin ng totoo. Kapag pinipigilan natin ang nararamdaman natin, parang si Lorena at Paquito. Oo nga, no? Pinipigilan lang ni Lorena yung nararamdaman niya para kay Paquito. Pero nung inamin niya ng lahat, okay na sila. Happy ending. Salamat. Thank you. Oo nga, happy ending. Excuse me. Excuse me. Miss Laura, saan po kayo pupunta? Miss Laura? Where are you going? Joaquin, I'm sorry. Sinali kita sa gulo ng isip ko. Sinagot kita. Lumipat ako ng bahay malapit sa'yo. Nagsulat ako ng libro na wala naman talaga sa puso ko nung ginawa ko. Well, I can tell you were more inspired writing the new Paquito book. Dapat noon ka pa hinarap yung katotohanan eh. We were never meant for each other. And it will never work out. Actually, I've been waiting for the right time to tell you just the same thing. Takot lang ako because I thought you might hate me. How could I hate you? We're friends, right? And friends don't hate each other. Paco, ano naman ang ginagawa mo rito? Tita Marga, kailangan ko talaga makausap si Laura. Hindi ba pinakausapan na kita na huwag mo nang guguluhin si Laura? Tita Marga, tapatin niyo ako. Kung sa tingin niyo na masaya si Laura kay Joaquin,
hindi na ako magpapakita sa kanya. Pero kung sa tingin nyo, kahit katiting na may chance ako para sa kanya, sabihin nyo lang, susunggaban ko. Sige, sunggaban mo na. Nandun sa book launch. Talaga? Excuse me, Sir Joaquin. Nagsabi po ba si Miss Laura kung saan siya pupunta? Why isn't Paco with you? Break na po kami. What? Sorry? I just saw you kissing him the other day. Hindi, goodbye kiss lang po yun. Sayang naman ang mga flowers mo. Ganda pa naman. Well, you know, as long as there's a beautiful girl to give them to, hindi masasayang ang mga flowers. Really? Thank you. Paco! Paco, nandyan ka ba? Mang Bastian? Nasaan po si Paco? Wala sa dyan. Wala si Sir Paco. Umalis siya. Walang sabi-sabi eh. Alam niyo ba kung saan nagpunta? Hindi nga eh. Pinag-uusapan namin kanina si Maricel. Tapos, bigla na lamang nanlaki yung kanyang mga mata. Alam na daw niya kung sino mahal niya. Hindi kaya doon siya pumunta kay Maricel? Ganun ho ba? Gusto mo uminom? Kuha kitang baso. Huwag na ho. We can build a castle. We can build a castle. Uy, Jerry! Ano? Ba't ka na dito? Bakit? Wala ba sa tipo ko yung maiimbita sa isang book launching? Hindi naman, honestly. Hindi ko talaga naisip yun. Pero mabuti naman at nandito ka. Sakit pa ba yung katawan mo? Medyo. Kasi naman tong si Brent, grabe mang bugbog ng partner eh. Ikaw talaga nasa isip ko eh. Kaya dinala kita nito. Uy, wow! Efficacy ko, thank you, I love you. Ba't ka naman meron ito? Teka. Sabi mo? You love me? Oh, I love you dahil meron kang dalang efficacy. Tama-tama itong kailangan ko para na makatulog sa gabi. Efficacy. Oh. Ikaw, alam mo, hindi ko malaman kung sinabi mo na sa akin you love me. Pakipot ka naman masyado eh. Mag-isip-isip ka, ha? Alam mo, konting panahon na lang ang nating tira sa atin dito sa mundo para lumigaya. Swerte mo kung umabot ka ng mga 70 years old, mga 5 years from now. Papatukan kita dyan, ha? Saka hindi. Tatapatin kita bakit kita nagustuhan. O bakit? Alam mo, practical akong tao eh. Kung tayo magkasama, di meron tayong 20% discount sa lahat ng mga pupuntahan natin. Basta dala mo yung senior citizens card mo, ha? Wala pa ako nun. Wala. Lisensya lang ang meron ako. Talaga. Ano ba talaga? Alam mo, eto na, pagkakataon mo na to. Sasagutin mo ba ako o hindi? Alam mo, napag-isip-isip ko habang nagkakarinigan pa tayo. Oo. So, paano yan? NU na tayo. MU? NU, nagkaunawaan. Okay. Yan. Si Brent nga pala nasaan? Ayun, oh. Kasama nung... Kita mo yan? Kasama nung dapat niya makasama. O, dun sila, dito tayo. Sige. Maasan si... Ano yung nakakita ko, ma? Kaya na ba ni Mang Jerry? Nasa si Laura? Nakita ko umalis. Nagmamadali nga ron eh. Sundan mo. Excuse me, ha? Sige. Ay! Ano ba naman to si ate? Nag-CR lang ako saglit na wala na bigla. Kiss the mascot! Kiss the mascot! Kiss the mascot! Ikaw na naman?
Talaga bang hindi ka titigil, ha? Gusto mo ba naman ka na saan? Uumbagin na kita. Kiss mo lang yung mascot. Sige na, kiss mo Sinabi lang. na nga hindi. Hindi, kailangan mo i-kiss yung Hindi nga mascot. pwede. Kailangan mo i-kiss yung mascot. Tiranin mo na mascot, ah! Sid? Okay. Sid, ano ibig sabihin nun? Nakita ko kasi yung wedding picture ng lolo at lola mo. Nalaman ko dun na a true love's kiss lang daw ang makakapagalis ng jinx. Pero paano mo naman malalaman na umibekto nga yung halik mo? Gusto mo malaman? Eto, Sid! Sid, Major Street yan! eto, pwede na ako mamatay. Sid, mababangga ka! Ano ka ba? Wala akong pakialam kung masagasaan ako. Importante na tikman ko na yung tamis ng halik mo. Pwede na ako mamatay. Sid! Hoy! Umalis-alis nga dito. Aba, wala akong pakialam kahit masagasaan ako. Asa na? Ba't walang dumadaan? Matagal na namin pinasara itong kalsada. Walang sasakyan nakakadaan dito dahil bubungkalin namin itong kalsada. Kay, narinig mo yun? Sinara tong kali eh. Niligtas ako ng pagmamahal mo. Sid, totoo nga kayang wala na yung jinx. Nalagpasan na natin lahat ng pagsubok. Ang importante, wala na talaga yung jinx. Ano kayang hihiti itong dalawa na ito? Wala na talaga ang pag-asa kay Paco. Iba na yung gusto niya. Balot! Balot! Nandito lang si Paco. Siguro tawagin yung balot-balot na yan. Balot! Mang Balot, pengi nga ng isa dyan. Sa mga sandaling nag-iisa siya, naaalala ni Laura ang lahat tungkol sa nawawalang ilaw niya. Tulad ng pagkain nila ng balot at tuwing napupuno ang isip niya ng mga alaala, lalong nararamdaman ni Laura ang pagkahukag ng puso niya. Balot. Kain na nga lang. Parang nga na yung balot. Tagal naman eh. Saan ka nang galing? Sa townhouse nyo, sa book launching mo, hinanap kita. Nanap din kita eh. Alam mo, Laura, meron akong gustong sabihin sa'yo. Ako din may sasabihin ako sa'yo eh. Alam mo, dapat nalaman ko noong pa na mahal kita. Dapat nun ko pa sinabi na mahal din kita eh. Ano sabi mo? Paano na kayo ni Maricel? Wala na kami ni Maricel. Paano kayo ni Joaquin? Wala na rin kami ni Joaquin. Laura, mahal kita. Mahal din kita pa ako. Bossing Balot. Boss, excuse me po yung bayad sa balot. Mayroong minenta na mo sa apartment ko. Wala pa rin ako makitang kapalit eh. Excuse me po, yung bayad niyo po sa balot. Alam mo, istorbo ka, nakakasira ka ng moment eh. Baka gusto mo mapenoy dyan.
pepenuhin ko to. Madalas akong tanongin kung ano nga bang true romance. Nakikita raw ba to sa mga bulaklak, sa chocolates at champagne? Nakikita ba ito sa maliliit na pagmamalasakit? O sa pag-ibig na hamakin ang lahat? Ako, naniniwala ako na pwedeng mahanap ang true romance sa lahat ng ito. Susulat ka pa rin. Oo eh. Tara na. May nanda akong special dinner para sa'yo. Ano ba yung special dinner na yan? Basta magugulat ka. Sige na nga. Okay? Mamili ka. Tok neneng, balot, o kwek-kwek. Lahat! Okay. Let's go! Ano unahin mo? Ito na lang. Ako balot. Sige. Hindi kailangang grande. Basta bukal sa puso mo ang pagmamahal. Okay na yun. Kaya nga tinawag na true romance, di ba? Kasi totoo. Ayoko. Ito muna ako. We are young, we are free, we are whatever we want to be. Baka may sili, wala? Okay, game. To go. Here we are, spreading our wings so we could fly away to where the day is oh so bright. It's never easy. Last week sa Love Blossoms, Ito na yung lahat ng gamit ko. Hindi na ako babalik sa flower shop. Nag-quit na ako. Cherry, kung ako lang yung dahilan kung ba't ka mag-quit, huwag mo lang ituloy. Alam ko naman kailangan mo ng part-time job eh. Ba't ka sumusuko? Hindi naman ako nakikipaglabanan eh. Nakatangan ko siya. Dadalhin ko siya sa picnic na sinet up ko malapit dun sa hotel na. Tama naman yung ginagawa ko, di ba? Na hindi ko kinakausap si Martin kasi pag nag-usap kami, wala naman din mangyayari. Kung ayaw mo ituloy yung kasal mo kay Edward, ngayon pa lang magdesisyon ka na. Ano ba? Sino ka ba kasi? Aray! Ano ba? Sino ka ba? Ano ba? Nasaan ba ako? Sorry Sana maintindihan mo. Alam mo naman kung in love ka, nagagawa mo yung mga bagay na hindi mo akalain kaya mong gawin. Ana? Martin, hayop ka talaga. Ano tong ginagawa mo sa akin? Pakawalan mo nga ako. Hindi. Si Jasmine dapat yung kukunin ko. Bakit? Anong plano mo sa kaibigan ko? Ikaw talaga, Martin, ikakasal na lang siya kung ano-ano pang plano mo. Pakawalan mo nga ako. Anong gusto mong gawin ko? Panoorin na lang si Jasmine habang kinakasal siya. Tanggapin mo na kasi na si Edward ang pinili niyang pakasalan. Kaya pwede ba tigilan mo na siya?
At pwede ba, pakawalan mo na rin ako? Sira ulo ko talaga. Hayop ka. Talaga. Hoy! Hoy! Oh, Ana! Nagustuhan mo ba, ate? Ito, ano naman kaya? Ate, ano? Ano ka ba? Ate Jasmine, kailangan mo suotin yan, no? Di ba? Katawa naman itong mga regalo niya. Di ba? Ano ba? Ay, nako, Ate Jasmine, hindi lang yan. May isa pa kaming napakalaking surprise for you. Ano? Di ba nga save the best for last? O, sige na. O, ito ha? Ito ha. Ano kaya yan? Ano yan? Halika na, buksan mo na kasi! Uy, buksan mo yung pintuan. Baka may bisita tayo. Baka si Ate Ana na yan. Teka lang, ano ba? Bubuksan ko ba yan? Jasmine. Edward! Teka, ba't ka nandito? Sine-check mo ako, no? Ano ko ba? Hindi. Kaya ako pumunta dito kasi may sorpresa ako sa'yo. Ba't naman ganyan tono mo? Tara, sila. Alam mo, Ate Jasmine, mas mabuti pa sumama ka na lang kay Kuya Edward. Okay, mag-aantay na lang kami dito. Okay lang yan. Sige. Tayo niyo ako, ha? Sige, girl. Sure. Ano ba yan? Tama mo na! Huwag niyo ako punahan, ha? Ano ba talaga yung sinasabing sorpresa? Edward, ano to? Binili ko. Kasi nakita ko yung excitement mo nung nakita mo yung motorcycle na hinirap ni Trey. At least ngayon meron na tayong gagamitin. Teka, hindi ikaw to eh. Baka kasi mabore ka sa akin eh. Kaya kung gusto mo ng lalaki nagmumotorsiklo, mag-aaralan ko para sa'yo. Edward, hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Tanggap kita kung ano ka tsaka kung sino ka. Talaga. Buti na lang, alam mo bakit? Kasi takot din ako magmotor eh. Alam ko nga. Alam mo, hindi ko yung tipong tao na nagmumotor na din. Tingnan mo, binili-bili mo pa eh. Hindi mo naman magagamit. Sira ka talaga. Alam mo, siraman ako, okay lang. At least mahal mo naman ako, di ba? Ibig sabihin nun, sisipitin mo ako sa altar. Siyempre naman, ikaw nga pinili ko, di ba? Bad trip naman to, nakaporma tayo tapos kinuha lang tayo para mag-boot ng mga regalo. Hay nako, ito na nga lang ang magagawa natin para kay Ate Jasmine nagre-reklamo. Eh, mabigat eh. Ikaw nga magkaganito. Alam mo, ikaw ang kapal talaga ng mukha mo kahit kailan. I'm sorry, Cherry. Hindi ko naman siguro kailangan i-explain kung ba't ko ginawa to, diba? So, naniniwala ka na hindi talaga kita siniraan kay Frances? Oo. Nagkita kasi kami ni Frances eh. Sinabi niya sa akin lahat. Ah, ganun. So, kaya pala yung nagbago yung tingin mo sa akin dahil sa sinabi sa'yo ni Frances. Akala ko pa naman, na-realize mo na pwede mo ako mapagkatiwalaan. Natotoo yung friendship na pinakita ko sa'yo noon. Tanga-tao ko na in love pa ako sa'yo eh. Ano? O ano? Hihilitan mo na naman ba ako? Pinahiya ko ng sarili ko sa harapan mo. Pero Trey, pwede ba? Hayaan mo muna akong makalis bago mo ako pagtawanan. Nakawawa ka naman. Pabalik-balik ka. Thank you, ha. Okay lang yun, oh. Trabaho ko yun bilang maid of honor mo. Oh, nakakunot na naman yung noo mo. Araw ng kasal mo ngayon, Jasmine. Smile ka naman. Hindi mo mukhang aburido. Sige.
Room service. Complimentary para sa bride. Hoy! Martin, anong ginagawa mo dito? Alis ka nga. Oh, Ana! Kala ko room service. Hindi. Baka sa kabila. Yung something lavender tsaka something borrowed mo, nasa akin pa pala. Okay. Gusto ko lang naman siya makausap. Martin, para ano pa? Ikakasal na sila ni Edward. Pwede ba tumigil ka na? Hindi ako titigil hanggang hindi niya ako pakinggan. Ana, mahal ko siya. Hindi ka titigil kahit na yung mga senyales na nanggagaling sa kanya, hindi ka niya mahal. Martin, tanggapin mo na si Edward ang pinili niya. Huli na. Kaya ako sa'yo, titigil na ako sa kahibangan mo. Sino yan? Jasmine. Ay! Edward! Anong ginagawa mo dito? Alam mo ba, hindi pwede makita ang groom tsaka ang bride sa araw ng kasal nila. Sige. Ganito na lang tayo mag-usap. Sabihin na may mismo na ako agad niyan. Ikaw talaga, alam mo, mamaya lang mag-asawa na tayo dahil kasal na tayo. Tapos, titira tayo sa isang bahay. Eh di magsasawa ka na nun sa akin. Hindi pwede mangyari yun. Jasmine, alam mo, ang saya-saya ko ngayon dahil sa wakas, dumating na rin tong araw na to. Ako rin naman eh. Oo nga pala, kasi gusto ko rin ikwento sa'yo yung regalo sa akin ni Tita Lita natin. Alam mo kung ano? Ano? Fireworks display habang nagsasayaw tayo. Fireworks? Parang nung New Year? Oo nga pala. Sinurprise ka ni Martin ng fireworks ng New Year. Siguro naalala mo siya, no? Edward naman. Ikakasal na nga tayo mamaya, tapos nagsiselos ka pa hanggang ngayon. Ano ka ba? Masisisi mo ba ako? Mabuti pa. Umalis na lang ako kaysa mag-away pa tayo kung humaba itong usapan natin. Alam mo, Edward, sabihin nating naging special yung New Year na yun. Kasi yun yung araw na bumalik ka galing States. Diba? Edward, huwag ka naman ganyan. Edward? Edward? Mami, kasama ba sa tradisyon natin yung malungkot yung mami kapag ikakasal yung anak? Hindi, anak. Pagod lang siguro to. Huli ko kayong nakitang ganyan kalungkot nung mamatay ang daddy eh. Wala ito. Siguro hindi lang ako makapaniwala na kakasal na ang baby ko. Ang bilis ng panahon. Ang liit-liit mo pa noon nung mamatay ang daddy mo. At kayo pong tumayong ama at ina ko. Mami, dami niya rin naging sakripisyo para sa akin eh. Wala yan, anak. Siyempre naman, gusto ko kasing ibigay lahat sa'yo. Mami, alam mo, gusto ko maging masaya ka palagi. Kung magiging magkasama ba kayo ni Ninong Dindo, magiging masaya ka, papayag na ako. Anak, hindi kailangan. Mami, gusto ko maging masaya ka. Tsaka bala ko pa naman sa'yo ko ibigay yung bouquet. Itso ko sa'yo para kayo na ni Ninong Dindo magkasama. Ikaw talagang bata ka. Masyado kang pilya. Ayaw mo? Gusto.
Sige, itsa ka na lang sa inyo. Ay nako, Jasmine, ilang oras na lang ikakasal na kayo ni Edward. Ikaw ba sigurado ka na dyan talaga sa decision mo? Bakit niyo naman po naitanong yan? Kasi anak, hindi biro to. Malaking hakbang ang gagawin mo. Dapat buo ang loob mo. Sana nga po, Ma. Tama yung desisyon ko. Sana nga. Edward! Kuya Edward! Oh, ba't di ka pa bihis? Mabilis lang naman to eh. Papatong ko lang muna. Oh, sige. Mauna na ako. May asagusuhin pa ako eh. Sige. Sige na ako nang bahala dito. Sige. Pero pasensya na, hindi ka namin napadala ng imbitasyon na. Kasi bakit ka naman sisipot? Eh, alam mo naman talo ka sa laban. Ganun ba yung tingin mo kay Jasmine? Ha? Isang trophy lang sa laban nating dalawa? Akin na siya. Kilala mo ba si Jasmine? Nababasa mo ba kung anong nararamdaman niya? Sigurado ka ba na ikaw ang gusto niyang pakasalan? Pwede ba umalis ka na? Tapos na yung laban. Oo, talo na ako. Pero itong tandaan mo, si Jasmine hindi lang siya isang tropeyo na mapapanalunan. Higit pa siya ron. Tinawagan ako ni Jasmine. At ang gusto niya, ako raw maghahatid sa kanya sa altar. Akala ko akong gagawa nun. Baka gusto niya tayong dalawa. Matagal na rin akong walang kaagapay. Siguro panahon na. Baka dapat. Simulan na natin. Ninong Tindo, buti naman po nakarating kayo sa kasal ko. Anak? Ay, Mami, ready na ba? Anak, may kailangan kang malaman. Ano po? Teka lang! Sino nagsindi noon? Makagalit si Edward! Mamaya pa yun eh! Anak, may malaki tayong problema. Martin, Jasmine, anong ginagawa mo dito? hindi ako papayag na magpakasal ka, Edward. Martin, kailangan ko na ituloy to. Pwede ba umalis ka na? Hindi ako aalis hanggat hindi mo sabihin sa akin na hindi mo na ako mahal. Hindi kita mahal. Oh, ano pa hinihintay mo? Umalis ka na dito! Yung veil ko, pakilagay na lang sa akin, Mami, yung pare. Tawagin niyo na at magsimula na tayo. Anak, sandali. Yun na nga yung problemang gusto kong sabihin sa'yo eh. Nawawala si Edward. Walang may alam kung nasan siya. Nasan si Edward?
Ano ba ito? Mukhang hindi na yata matutuloy yung kasal. Ano ka ba? Huwag mo sabihin na, no? Kawawa naman si Ate Jasmine. Ang cute naman ito. Tignan niyo. Pero tignan mo, may nakasulat. Forgive me, Master, I'm yours. Bigay nito. Ay, naku, Trey. Ano ba to? Suhol para i-forgive kita? Sige na, pwede mo nang sabihin na suhol yan. Basta ako, gagawin ko lahat para maging okay na tayo. Sorry, I miss you. Himala. Eh, gano'n naman talaga, di ba? Pag mahal mo ang isang tao, madali silang mamiss. Sorry, bago ako magsalita, gusto kong sabihin sa'yo na hindi kita inuuto. Nung una pa lang kita nakilala, palagi na kita naiisip. Alam mo, Trey, kaya mo ako iniisip kasi iniisip mo kung paano mo ko gagantihan. Yun nga eh. Gusto kitang gantihan kasi pinipikon mo ako. Wala pa nakakagawa sa akin nun. So, ano na gusto mong gawin? Simple. Date tayo. Go out with me. Yung tipong date na mapapakita ko sa'yo na gusto talaga kita na seryoso akong mangligaw sa'yo. Kung gano'n, o di, sige, tayag na ako. Oh, wala bang thank you para sa papi? No? Mwah! Cute niya, no? Thank you. Edward! Saan ka pa galing? Anong nangyari sa'yo? Jasmine, huling beses ko na sa'yo itatanong to. Ako ba talaga gusto mong pakasalan? Edward, nakita mo nandito na yung mga tao. May pari na magkakasal sa atin. Naka-wedding gown na ako. Ikaw ba't hindi ka pa nakabihis? Ayoko magpakasal ka sa akin dahil sa ibang rason. Ayokong pagsisiyang mo to sa bandang huli. Edward, anong gusto mong sabihin? Sinusukuan mo ba ako? Jasmine, matagal na dapat akong sumuko. Ayoko lang magpatalo. At ngayon? Ayoko itaya ang kaligayahan mo para sa kaligayahan ko. Jasmine, ako ba talaga makakapagpasaya sa'yo? Ako ba talaga makakapagbigay ng pagmamahal na hinahanap mo? Martin! Martin, sandali!
Tapos na ba? Wala namang natapos kasi wala namang sinimulan eh. Hindi kami natuloy magpakasal ni Edward. Bakit? Martin, ikaw mahal ko. Totoo ba yan? Oo. Baka naman ginagamit mo lang ako para makatakas. Ikaw talaga. Mahal kita, maniwala ka sa akin. Alam ko naman yun eh. Gusto ko lang naman marinig ulit. Jasmine, mahal din kita. Martin, layo mo na ako dito. Sama na lang ako sa'yo. Oo ba? Sa isang kondisyon. Ano yan? Pag naunahan mo ako sumakay sa motor, payag ako. Pero pag hindi, pipitikin ko ilong mo. Teka lang ha, teka lang. Kasi ano eh. Oo. Sige, game! Uy! Ikaw ang daya mo! Uy! Diyan yun. Aray! Ikaw! Ang daraya! We can build a castle right across the sky and believe in love to always feel alive.